P4 Power. Hindi lang basta battery phone to. Yun yung gusto ko talagang sabihin dahil nga napakarami ng mga battery test. Alam nyo naman siguro yun. Pero what about the other part? Maganda ba yung display? Okay ba yung camera? Perfect ba to pang gaming? Napakaraming pwedeng itanong. Pero ako guys, ginamit ko talaga to. Sinalpakan ko ng SIM. Nag-swimming pa ako. Marami talaga akong ginawa dito sa phone na to para naman ma-imagine ko kung ako yung bibili. Okay nga ba talaga to? O baka medyo mahal. 23,000 pesos is not a joke. Baka kung 15K, hindi ko na i-review to. Ibebenta ko na lang. Ganon kalupit yung 10,001 milliamperes of battery na tong phone na to. Tapos mabilis pang i-charge. Kaya naman, yun talaga yung palaging sinasabi. So, medyo didistansya ako dito. Hindi na ako magpapakita ng mga battery endurance test. But, yung gagawin ko na lang is yung lahat except yung battery. Kasi kung battery lang naman, napakarami nang pwedeng panoorin. Pero pagdating sa iba and yung experience, well, dito lang yan. Kaya naman, simulan natin ang full review and my full experience for about 1 week of using this phone. In 3, 2, 1, let's go! Yo, what's up guys? I'm JP and this is JTing TV. Uy, merong nakasilip dito. And this are the 5 phone giveaway this June. Kaya naman guys, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, medyo sayang. Especially dito. Pero sinabi kong medyo dahil nga hindi pa ito yung pinakamalupit na giveaway na gagawin natin. Monthly kasi to. So baka sa July, mas malupit. Tingnan na lang natin. Baka dun kayo mag-subscribe. Now, eto naman yung laman ng box kapag bibili kayo ng Realme P4 Power. By the way guys, nabili ko to ng around 17K plus. Sobrang paldo, di ba? Dahil nga, early bird tapos merong voucher. Also, isa lang yung variant na available dito guys, which is 12,256 GB. So, kung nakukulangan ka sa 256 GB, wala ka ng option dito. Dahil nga, hindi siya nasasalpakan ng SD card. Now, syempre, unang-una, andito yung smartphone na nasa color silver. Clear na jelly case na parang nanilaw na nga ilang days pa lang. Disappointing. Kita nyo ba? Or baka imagination ko lang to. Malay ko sa'yo. After naman yan, nandito yung kanyang mga paperwork. Meron tayong cartoon, cellphone, SIM ejector pin, USB-A to Type-C na cable, and lastly, yung kanyang 80-watt SuperVOOC fast charging adapter. By the way, hindi para sa atin to. Kailangan mo pa ng isang adapter dito, guys. So, dahil nga hindi to pang Pilipinas, baka sa ibang bansa talaga to na stock galing. Nilagay lang dito, hindi naubos doon. And makes sense dahil nga, ngayon lang to nirelease dito sa Pilipinas. Yung P-series nila. So, nag-comeback si Realme. Tingnan naman natin yung ibang parte. Now, let's talk about the build quality of this phone. Again, nasa color silver to. Meron ka pang isang choice, which is yung orange. Nakakasawa na yung orange. Kasalanan mo to, Apple. Ang dami ng orange na smartphone ngayon. Pahinga muna tayo dyan. Ngayon, even though plastic back to, tapos plastic frame, para sa akin guys, isa to sa mga premium device na nahawakan ko for its price. Surprisingly, even though napakalaki ng kanyang battery, manipis po siyang hawakan dahil nga meron siyang curved back design, tapos flat naman pagdating sa kanyang frame. So, wala kang mararamdaman sakit dito sa kanyang mga edges. Tapos, even while gaming, hindi naman siya ganun kabigat. Mas mabigat pa yung power bank dito guys. 217 grams lang to. Tapos, pagdating naman dito sa kanyang side, 9.1mm thick lang po to. For me, solid yung pakiramdam ko dito while ginagamit ko siya. Wala namang mga unusual or like creaking dito sa kanyang mga volume rockers and power button. Okay talaga siya. Dito naman sa kanyang upper portion of the back, meron siyang tinatawag na transparent design, which is hindi naman talaga transparent, pero I get it. Unang tingin ko dito sa phone na to, masasabi ko talagang siya yung premium variant ng GT series nila, di ba? Para siyang all metal body na merong gaming type of look. Kaya naman kapag nasa school, office, or gaming session, hindi ka ma-out of place. Meron talaga siyang part na ganun. Pwede siyang maging premium looking device, pwede rin siyang maging gaming type of device. Okay na okay yung kanyang pagkakadesign for me. Huwag lang talaga yung orange. Huwag. Bong subukan. Sa kanyang camera dito, meron talagang laman yan lahat. Walang peke dyan. We have a main camera, ultra wide, and an auxiliary lens. We also have a bright flashlight dito na makakatulong kapag nawawala kayo sa dilim. Ang weird lang, nagre-review talaga ako ng flashlight, guys. When it comes to the front naman of this phone, eto ay merong Corning Gorilla 7i. Kaya naman matibay na to guys. Try natin. Ay! Ay! Ang bigat. Joke lang. Wag yan bro. Another one. Try natin. Oh, sakit.
buhay pa naman, wala namang damage. So effective yung protection ng kanyang display. When it comes to the buttons and ports, dito sa ibaba nakalagay yung kanyang SIM card tray, microphone, Type-C port, and speaker grills. Dito naman sa right side nakalagay yung kanyang volume rocker and yung kanyang power button. Dito naman sa left side wala tayong makikita. And sa top nakalagay yung kanyang microphone, tapos yung kanyang IR blaster. So far guys, pagdating sa kanyang pros, okay na talaga to. Especially na meron na tong ingress protection. Yes, meron na siyang IP69 dust and water resistance. Pwede na tong ma-immerse ng up to 1.5 meters in 30 minutes. Kaya naman lumungoy ako gamit etong phone na to guys. Nag-enjoy talaga ako sa swimming pool dahil nga pwede ko siyang gamitin. And kapag ilulubog ko naman, kailangan ko pang i-turn on yung kanyang underwater mode dito sa kanyang may camera para pagka-after nun, kapag mag-exit na, ilalabas niya naman yung tubig. So magpe-play to ng sound tapos magbabibrate and lumalabas naman talaga yung tubig dito sa kanyang mga speakers and other ports. Now, so far, so good naman siya, di ba? Now, let's talk about the bad parts or the cons. First of all, this is a 23,000 pesos na smartphone na single pairing speaker lang. Although, it can get up to 400% volume. For me, hindi siya masyadong nagmamatter. Mahina pa rin. Hindi rin siya perfect even though single pairing speaker siya. Medyo may pagkukulang pagdating sa kanyang clarity, bass, and iba pa. Basically, hindi ko masyadong nagustuhan to. Another thing is that hindi na siya nagsusupport ng SD card. So, kailangan mo makontento sa 256 gig na storage. Also, wala din tong 3.5mm port. So, bad use to para sa mga taong hindi pa rin gumagamit ng wireless earphones. But, pwede ka namang bumili ng adapter para dito mo nalang isasaksak sa kanyang Type-C port. Kaso lang, hindi mo mapagsasabay yung listening to music sa inyong wired earphones tapos charging at the same time. So far, yun na naman yung naging experience ko dito sa build and design ng Realme P4 Power. For me, kung dual speaker lang talaga sana to tapos maganda yung sound quality, okay na sana ako dito guys. Like, bakit hindi nyo pa ginawa yun? Now, let's talk about the display of this phone. Ito ay merong 6.8-inch AMOLED display with 1.5K resolution, 1 billion colors, 144Hz refresh rate, and up to 6,500 nits daw na peak brightness. Yun yung specs na itong phone na to. Tinatawag din nila itong Curve Plus display since this is curved and para siyang nagpa-pop up actually, 3D-like. I hate to say this but for gaming, merong mga chance na makaka-mistouch kayo dito sa phone na to. Manipis kasi talaga yung kanyang mga bezels dito guys. Now, when it comes to watching movies, videos, okay na talaga ako dito dahil nga malaki siya, immersive, high quality na type of display. The black is truly black dahil nga AMOLED siya and marami ka pang option na pwede niyong pagpilian when it comes to its display settings. Like sa kanyang screen color mode, merong vivid, natural, cinematic, brilliant, and advanced. So, pwede nyo iset to ng DCI-P3 or sRGB. Depende sa inyo. For me, the most recommended is vivid dahil nga mas bright and mas maganda yung colors para sa akin lang. Now, sa 6,500 nits na claim dito sa phone na to, I don't think so. Dahil nga, sa manual mode guys, umabot lang siya ng around 900 plus nits. And kapag naka-auto mode naman, tapos nasa labas kayo, at nasa ilalim talaga ng araw, pwede itong umabot ng up to 2,000 nits. And tinest ko talaga yon dahil nga almost the same sila nitong iPhone ko. Now, even though nagpipik din to ng 3,000 nits, hindi naman siya umabot talaga sa ganun ka-bright. So, brightness-wise, bright naman talaga siya. Pwede mo tong gamitin outdoor. Pero kapag sinabing 6,500 nits, medyo malayo na yon. Magpipik lang siguro yon kapag nasa sun ka na talaga. Like, dun ka nakatira. Also, with the 144Hz refresh rate, gusto ko sana talaga to dahil nga marami ng mga apps yung nagso-support sa iba't ibang mga smartphone brands. But this one, to be specific, kay Realme P4 Power, wala pa akong nakitang mga apps dito guys na nagso-support. So, hopefully, sa iba't ibang mga next update dito sa phone na to, magkaroon na tayo ng iba't ibang mga apps na pwede siyang gamitin. Dahil nga, for example, sa Mobile Legends, nagso-support na si GT50 Pro ng 144fps. Dito, wala pa rin. Hanggang 120 FPS pa rin siya kahit na meron siyang 144Hz. Ngayon, kapag gagamitin mo lang to pang scroll sa inyong mga social media like Facebook, TikTok, and YouTube, well, okay to guys. Sobrang bilis, sobrang smooth. Pero yun nga, 120Hz lang. Wala pa talagang 144Hz. Also, kung hindi ko nabanggit kanina, yung optical fingerprint reader nitong phone na to is nandito na under the display and medyo weird yung pagkakalagay niya, medyo mababa. Pero, mabilis naman siya and maaasahan na din. For me, kung gusto mo na isang smartphone na parang screen na lahat yung nasa harapan niya, halos wala ng bezels, okay to guys. Like, pag binge watch ng mga movies, mga videos ko, di ba? Malupit na to. Nice. Tapos, katulad ng sinabi ko kanina, matibay na rin. Maandar pa naman.
Ngayon, pag-usapan naman natin yung performance nitong phone na to. So, pang gaming nga ba to? Pang gaming yung look eh. Baka pwede. Well, pagdating sa kanyang specs, eto guys, currently ay nag-run ng Android 16 and nagsabi sa Realme na susuportahan daw nila to ng up to 3 major updates. So, hanggang Android 19. Good news yon kapag tinupad nila dahil nga hindi naman necessarily natutuparin nila talaga yun dahil nga up to nakalagay. Hindi talaga with 3 major updates. Iba yun. And also, eto rin ay merong Realme UI 7.0 which is for me, okay or malinis na rin tingnan na type of skin. Dito naman sa kanyang performance, eto guys ay merong MediaTek Dimensity 7400 Ultra which is a 4nm processor with octa-core CPU up to 2.6 GHz and Mali G615 MC2 man pagdating sa kanyang GPU. Ngayon, medyo gamit na talaga yung GPU na to. Marami ng smartphone yung merong ganito. Kahit yung mismong chipset guys, kalat na. Pero most of them nasa below 20k lang. So, tingnan natin kung okay pa rin ba to. First is the AnTuTu benchmark. Parang nakatungtong lang siya ng 1 million points dito guys. Hindi ko to sinadya. First test ko talaga to. Huwag niyong sabihin na paulit-ulit ko tong tinest para umabot ng 1 million. Walang ganun. Sa gaming naman, tinry ko siya sa mga sikat na game dito which is yung Mobile Legends, Hawk, and Call of Duty tapos Genshin Impact na rin. Sa ML guys, eto ay okay na. Meron siyang Ultra Graphics with Ultra Frame Rate and with that settings, makakapaglaro ka na smoothly ng Mobile Legends with up to 120 FPS. Ngayon, stable ba siya? Yes, especially kapag naka-Wi-Fi ka. Tapos, hindi rin siya madaling uminit. Yun yung napansin ko dito sa phone na to. Pero, ibang usapan naman kapag naka-data kayo tapos nasa labas kayo ng bahay. Medyo magkakaiba tayo ng result. Dahil nga syempre nasa loob ako, naka-aircon pa, tapos naka-wifi pa. Pero tinry ko pa rin yung best na medyo painitin or magtagal habang gumagamit dito sa phone na to and nagawa ko yan sa Genshin Impact. Pero last na yun. Dito na muna tayo sa Honor of Kings. Same pa rin sila ng Mobile Legends. Ultra pa rin to. And so far, katulad lang sa na-experience ko sa Mobile Legends, smooth pa rin naman itong phone na to. Magandang laruin itong Honor of Kings and pwede ko na tong i-recommend para sa mga taong naghahanap ng smartphone na pwedeng maglaro ng mga ganitong games like mga MOBA games lang guys. Okay na to. Magtatagal pa kayo sa paglaro dahil sobrang tagal malobat ng battery niya. But yes, medyo disappointing lang talaga yung single firing speaker niya. Hindi ako masyadong nag-enjoy. Legit. Especially dito sa Call of Duty na gamit talaga yung dual speakers para mas maging immersive yung feeling habang naglaro. And yes, when it comes to the settings, pwede mong gawing low yung kanyang graphics para ma-achieve yung kanyang ultra frame rate or pwede ka rin very high graphics and max frame rate. Now with that aside, pagdating naman sa mismong gameplay, nag-enjoy naman ako dito sa Call of Duty. To be honest guys, kung naghahanap ka na isang smartphone na pwede nasa 3 games na to, tapos gusto mo talaga yung pang isang araw, like ayaw mong malobat, pwede na rin etong si Realme P4 Power. Nakailang minuto na ako dito sa game and parang isa or dalawa pa lang yung nababawas sa kanyang battery. Legit na matagal malobat. But yes, when it comes to smoothness, responsiveness dito sa Call of Duty, I would say na mabilis na rin etong phone na to dito sa game na to. Hindi siya magkakaroon ng problema actually. Umiinit lang siya ng konti kapag naka-mobile data ako. Pero yun ay kapag tumagal na talaga ako dito sa paglaro. Kapag 1 to 2 games or 3 games lang, wala talagang init guys. Medyo nagtataka nga ako pero maganda yung pagkaka-execute nila dito sa MediaTek Dimensity 7400 Ultra. I'm pretty sure na maraming gamers dyan yung masabi na syempre, multiplayer lang tapos hindi naman kabigatan yung mga games na yan. Kaya naman tinry ko naman dito sa Genshin Impact. Sa Genshin Impact, medium graphics lang, 60 FPS yung max, pero I would guess na mag 30 FPS na lang kayo kung ayaw nyo ng problema. Medyo mabigat na talaga to. Even the downloading is very exhausting. Kung wala kang fiber wifi na unlimited, nako po, masasayang talaga yung mobile data mo dito sa Genshin Impact pa lang na download. Now, I wouldn't recommend this type of games dito sa mga smartphone na ganito, na 256 gig lang, tapos hindi pa expandable dahil nga madaling mapupuno yung storage nyo. But experience-wise, nakapaglaro naman ako ng Genshin Impact. Kitang-kita nyo naman siguro. Yes, uminit siya and at the end of the day, this is not a phone na sinabing pwedeng maglaro ng AAA games pang matagalan. Magagawa mo lang yan kapag meron ka ng fan cooler, good environment, naka-wifi pa, tapos chill lang kayo. Huwag kayong mainis. Dahil kapag mainis kayo, dadagdag yung init ng katawan nyo, dadaloy dito sa smartphone, tapos mag-iinit yung smartphone nyo. Chillax lang. Overall, pagdating dito sa performance
performance na tong phone na to, okay na to para sa mga casual gamers o di ka naman para sa mga hindi naman talaga pro or sa mga taong hindi pa alam maglaro ng mga AAA games. Huwag nyo nang downloadin yan. Mag Mobile Legends and Call of Duty na lang kayo. And para sa mga game na yan, dito sa phone na to, wala na yung problema. Ay, meron pala yung speaker niya. Now, this is a 5G device. Ngayon, tinest ko naman to and dito guys, nakaabot ako ng around 200 Mbps dito sa kanyang download and around 40 Mbps naman pagdating sa kanyang upload. Napakabilis. Pero pagdating sa susunod nating pag-uusapan, ako po, ang lupit nito. Dito naman tayo sa kanyang battery. So, eto guys, ay meron ng 10,001 mAh sa battery. Bakit meron pang 1? Pero, yun na nga, marketing nila yun. Wala tayong magagawa doon. But, yung nakaka-impress talaga dito is hindi lang siya malaking battery, mabilis din yung kanyang charging. 80 watts. Ngayon, hindi ko masyadong ine-exage to, pero matcha-charge mo na etong phone na to from 0 to 100% in just 1 hour and 19 minutes. Ganun kabilis. Pero yung mas importante dito guys is that before mag-throttle yung kanyang charging, from 0 to 50%, makakakuha ka na ng 0 to 50% in just 30 minutes. And ilan yung 50% niya? 5,000 mAh. So, di ba? Ang lupit. Parang isang smartphone na yon, 50% pa lang. This also supports reverse wired charging up to 27 watts. And ano yung target niya? iPhone. With the iPhone na nagso-support ng 27 watts, matcha-charge mo na itong phone ito gamit itong si Realme from 0 to 50% in just 30 minutes. Ang lupit, di ba? So, totoo nga talaga yung sinasabi nila na power bank to na merong konting cellphone. But yes, aside from that, meron din tong bypass charging. So, kapag naglalaro kayo all day, hindi na nga kayo malubat, meron pa siyang bypass charging. So, no need to worry na if you want to use your phone while charging, just enable this one para hindi masira yung inyong mga baterya. So, far battery-wise, this is truly the king. Pwede kang umabot ng up to 3 days dito guys. Casual use lang. Pero kapag tuloy-tuloy, tapos hindi ka na natutulog, around 25 hours to 26 hours yung nakita ko dito. Yes, napanood ko lang din. Hindi yun tuloy-tuloy na gaming, pero tuloy-tuloy na paggamit. So far, malupit talaga to. Pero, pag-usapan naman natin yung camera niya. Dito sa kanyang camera, eto guys, ay merong dual camera setup. The 50MP Sony IMX882 na main camera, which is a great choice. And katabi naman ito yung kanyang 8MP ultra wide na walang branding. Pagdating naman sa kanyang front camera, ito ay merong 13MP na again walang branding or nothing special talaga. Pagdating naman sa kanyang video capability, ang main camera niya ay makakaabot na ng 4K at 30fps. Yung ultra wide naman is just 1080p at 30fps. And again, pagdating sa kanyang selfie, 1080p at 30fps pa rin. Now, let's talk about the results. Dito sa aking manakuhang photos guys, maganda talaga yung kanyang image processing dito sa kanyang main camera. And masasabi kong okay na okay din tong kasama niya dito na color spectrum sensor. Yes, eto yung parang camera dito sa may baba. And so far, based on my research, yung purpose talaga nito is magme-measure siya ng tamang ambient light conditions, light temperature, or color characteristics ng scene para malaman niya kung okay nga ba talaga. Like, makakatulong siya para mas accurate, mas natural yung colors, and mas better yung color reproduction. Halos parehas na siya ng iPhone. Medyo mahirap sabihin yon, pero maganda talaga yung color reproduction niya dito sa kanyang back camera. Kung curious ka naman kung gaano kalayo aabutin yung zoom niya, eto guys ay makakaabot na ng 20x dito sa kanyang main camera. And so far, image processing na lang talaga yung nagdadala. So, hindi siya ganun ka-sharp, pero at least meron ka pa rin makikita ng mga detalye. So, hindi talaga siya pang picture-picture ng magagandang tanawin, pero pang zoom in lang kung meron ka nakitang kawatan. Kung di ka naman merong sunog, mga ganun, mas-zoom in mo yan dito sa 20x niya. Pero kung gusto mo ng high quality photo, that's a no-no. For me, the only special when it comes to the camera is yung kanyang main camera. The ultra wide, not so much. Hindi siya ganun ka high quality. Medyo kulang yung kanyang resolution. Hindi rin siya ganun ka accurate when it comes to color production. Pero okay na rin yung kanyang image processing. Also, dito naman sa kanyang selfie, yes, maganda siya, pero I don't think na makakasabay ito sa mga camera focus na smartphone dito sa presyong ganito. Pwede na siya para pang-send sa inyong mga jowa. Gwapo ka pa rin dahil nga meron siyang beautify option. And hindi rin siya zoomed in katulad ng mga ibang selfie camera. So wide pa rin siya and okay na rin siya pang selfie-selfie. Ngayon, the downside is when it comes to the video quality. Now, dito naman sa kanyang video quality, tinry ko rin to dito sa underwater. Unang-una, dito syempre sa kanyang 4K at 30fps. Unfortunately, kapag naka-underwater mode ka, eto lang yung pwede mong gamitin. Makaka-capture ka rin ng mga larawan
down dito underwater, and so far okay lang naman siya. At least pwede ka na maglangoy tapos kumukuha ng videos or photos. Ngayon, kapag umangat ka na, okay ba yung kanyang quality? Well, kung makikita nyo naman dito guys, kahit under the sun or even kapag nasa background yung sun, maganda yung video quality niya dito sa kanyang 4K at 30 fps. Kaso lang, again, kulang to dahil nga walang 60 fps. Pero so far, when it comes to the results, mapapatawad ko na yung pagkawala nun. Maganda talaga siya. Okay na to pang vlog. Basta gamitin mo lang yung kanyang back camera. Ngayon, for the rest of the video camera na merong 1080p at 30 fps, hindi siya ganun ka-recommended. Sakto lang siya. Napaka-decent ng mga result niya. Kung mahilig ka talagang mag-video or mag-vlog, gamitin mo na lang yung kanyang main camera. Medyo hassle, pero it's the highest quality na pwede nyo ma-achieve dito sa phone na to. All in all, when it comes to the camera of this phone, nag-enjoy talaga ako dahil nga mapa-daily man or even while ginagamit ko siya habang nagsiswimming, makakakuha ka talaga ng mga wonderful photos dito sa phone na to. High quality and sharp. Maganda talaga yung kanyang color production, and for me, for its price, decent na to guys. Hindi siya pang camera talaga, pero maganda na rin yung kanyang camera. Overall, recommend ko ba etong si Realme P4 Power? Well, ganito yan. If katulad ko na nabili ko lang to sa halagang 17K plus, okay na guys. Big battery that can take photos, maganda yung display, tapos can play games as well. Hindi naman ako heavy gamer talaga, so okay na to para sa akin. Pero medyo nagmahal na siya. 23K pataas na, and medyo marami na siyang kakompetensya. So kapag gaming talaga yung focus mo, take a look at the Poco X8 series or the Infinix GT50 Pro. Much better yon compared dito sa phone na to. Pero kung gusto mo talaga yung balance, like fast charging, napakatagal malobat, okay na rin pagdating sa display, at sakto lang pagdating sa performance and camera, okay na etong si Realme P4 Power. Alam naman natin basta Realme, tumatagal talaga. And siguro, sasabihin ng iba na overpriced to, pero I would say na hindi lang talaga kayo yung target market niya. So yun na nga, in short, mag-antay na lang kayo ng sale ng phone na to, tapos gumamit kayo ng YouTube voucher. Ganun lang kadali. Easy mode. So yun na naman, kung nag-enjoy kayo dito sa video na to, don't forget to subscribe dahil nga meron tayong monthly giveaway. Marami pa. Mga malulupit pa. At yun na lang muna. I'm JP and this is JTN TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.